Naka-encounter na ba kayo sa mga car meets or sa mga online car forum o kaya naman kahit sa mga simpleng kwentuhan lang ng magtotropa na merong isa or dalawang close-minded na pag nagawi ang kwentuhan sa mga sasakyang naka 3-cylinder engines ay sasabihin agad na wala yan, mabagal yan. Walang kwenta yan, mahina yang umahon, mahinang umarangkada. O kaya naman sasabihin, walang ibubuga yan sa karera. Mapapansin nyo na karaniwan sa mga ganitong klase ng mga kakwentuhan, sila yung mga ang sasakyan ay naka 4-cylinder engine at ayaw magpapatalbog sa sasakyan na mas konti ang piston kaysa sa makina nila. Pero ang totoo niyan guys, meron din po talagang mga disadvantages ang 3-cylinder engine na hindi natin makikita sa mga 4-cylinder. Actually, meron po akong vlog tungkol dyan, mga disadvantages ng 3-cylinder engine. Kung gusto nyo po nga panood ay ilalagay ko po ang link sa description. Pero guys, yung mga disadvantages ng 3-cylinder engines na nabanggit ko dyan sa vlog na yan ay hindi sapat na rason para sabihin natin na lahat ng naka 3-cylinder engine ay mahina, mabagal o kaya naman hindi pwedeng gamitin sa karera. Aminin ko sa inyo na noon, ganyan din po ang takbo ng pag-iisip ko. Yan po ay dahil sa noong 1990s ay nagkaroon po kami ng multicab na Daihatsu Hi-Jet na ang makina ay 660cc 3-cylinder engine. Hindi po siya mahinang umahon, malakas po siyang bumatak. Kaya lang, nung magamit ko sa NLEX ay hanggang 80 kph lang ang top speed. Kaya dumaan po ang maraming taon na ang nasa isip ko, yung mga 3-cylinder engine ay mababagal. Fast forward po tayo 2012, meron po akong tropa na nakabili ng Mitsubishi Mirage. Tapos niyaya niya kami na samahan siya, ipa-blessing ito sa Manawag. So 5 po kami magkakabarkada na sumakay sa kotse at bumiyahe patungong Pangasinan. Komportable naman po kami sa loob. Malamig ang aircon. Tapos nung nasa NLEX kami ay naglalaro ang takbo namin sa 100 hanggang 110 kph. So tinanong ko po yung tropa ko kung ano ba yung makina niyang Mitsubishi Mirage na nabili niya. Ang sabi niya po sa akin ay 1.2 3-cylinder engine. Namangha po ako kasi nga for so long akala ko ang mga 3-cylinder engine ay hanggang 80 lang ang kayang itakbo. Tapos ang malupit pa niya, pag uwi namin, tinanong ko kung magkano ang nakonsumo niyang gasolina, mas matipid pa po ito kaysa doon sa adventure ko na diesel engine. Yung andar ng Mirage, hindi po siya yung tipong pang race, pero hindi po siya yung tipong sasabihin mo na mabagal. Kasi guys, sa totoo lang naman, ito pong mga 3-cylinder engine na kotse, yan po ay dinisign hindi para sa speed. Yung mga nag-design po niyan, ang priority nila ay fuel efficiency at saka less emissions. Ngayon, kung ikaw ay kaskasero at nakagawian mo na mag-drive na para kang isang stunt driver, ay sasabihin mo nga na mabagal ang mga naka 3-cylinder engine. Pero kung ang hanap mo naman ay yung matipid lang sa gasolina, lalo kung pang araw-araw mo nagamit, ay saktong-sakto po itong mga 3-cylinder engine na kotse. Kaya 2 years ago ay nakiuso na rin po kami dito sa 3-cylinder engine kasi nagpahanap po ng kotse na second hand ang kuya ko. At naihanap ko naman po siya na ang mas maliit pa ang makina. Ito po ay Hyundai Ion na 800cc lang. Ginawan ko rin po yan ng vlog. At kung gusto nyo mapanood ay ilalagay ko rin po ang link sa description. Although 3-cylinder din ito katulad ng sa Mirage, hindi po ito kasing gilas ng Mirage kasi mas maliit po ang makina nito, 800cc lang. Pero mas matipid po ito sa gas. Nagamit na po namin yan na 5 din kaming nakasakay sa loob. Tumatakbo din po yan na mahigit sa 100 kph. Tapos last summer lang ay ginamit po ito ng kuya ko para mamasyal sa Baguio. Alam nyo kasi guys, yung Baguio, although hindi yan ang pinakamatarik na pwede mong puntahan dito sa Pilipinas, ay yan ang pinakasikat na batayan kung ang sasakyan mo ba ay malakas sa ahunan. Kaya madalas sa mga kwentuhan o sa mga online forum, hindi mawawala yung nagtatanong, kaya ba niyang umahon sa Baguio? O kaya naman yung iba nagko-comment, okay yan pang city pero pagka inakyat mo yan ng Baguio, siguradong titirik ka. Diyan po sila nagkakamali kasi sa totoo lang po, pag pumunta kayo ng Baguio,
ay marami kayong masasalubong doon na naka 3-cylinder engine. As long as marunong yung nagdadrive, hindi yan ino-overload at nasa kondisyon ng makina, aahon at aahon po yan sa Baguio, makakapamasyal po kayo. Kahit dito po sa YouTube, pwede nyong i-search. Marami pong mga nag-road trip sa Baguio na ang gamit ay 3-cylinder engine. Actually, meron po akong friend na vlogger na taga Davao. Yan po si Sir Dodong Laaga ng Sarplus TV. Ilalagay ko po yung link ng channel niya sa description. Ang mga binablog niya po ay tungkol sa mga Suzuki Every minivan. Ang mga makina po niyan ay 660cc lang na 3-cylinder engine. Mas mababa pa ang displacement ng makina niyan kaysa sa Hyundai Ion na nabili namin. Pero mapapanood nyo po sa mga vlog ni Sir Dodong Laagan na nagdi-deliver siya nitong mga gawa niyang Suzuki Every doon mismo sa Baguio. Kaya wag po kayong basta-basta maniniwala kapag may nagsasabing yung mga naka 3-cylinder engine ay pang city driving lang at hindi pwedeng dalhin sa Baguio. Meron naman po mga nagsasabi na although very popular na yung 3-cylinder engine, ay hindi yan magiging popular pagdating sa racing. Alam nyo guys, yung ganyang statement ay sinasabi din po yan ng mga Amerikano noon. Kasi for so long, ang uso sa kanila ay mga muscle car na may V8 or V6 engine. Ang sinasabi nila, hindi uubra sa mga V8 or V6 ang 4-cylinder engine na gawa ng Japan. Ika nga nila, there's no replacement for displacement. Kaya nga po nung ipalabas ang The Fast and the Furious, biglang pumutok ang JDM. Dahil dyan po ipinakita na capable pala ang mga 4-cylinder engine ng Japan na makipagsabayan sa mga muscle cars or even sa mga supercars. At kung magse-search kayo sa YouTube, marami po kayong makikita na actual drag race na sinisibak ng mga nakaset up na 4-cylinder engine na Honda Civic o kaya naman Mitsubishi Evo, yung mga muscle car or supercars. Dahil dyan ay naka-earn ng respect ang mga 4-cylinder engine. Ngayon, ito naman po mga naka 4-cylinder engine, sila naman po yung nagsasabi na hindi uubra sa mga 4-cylinder engine, yung mga naka 3-cylinder engine. Maaari nga po noong mga 1990s, totoo yan. Pero dahil po sa technology ngayon, ay may mga 3-cylinder engine cars na pag inilabas mo sa kasa ay sadyang matulin na or race ready. Tulad na lang ng Toyota GR Yaris. Powered by Gazoo Racing. 1.6 liter direct injection turbocharged po ang makina nito. Na 3-cylinder lang, pero kaya magbigay ng hanggang 300 horsepower at 370 Newton meters of torque. 2015 po ay in-announce ng Toyota na babalik sila sa WRC. Kaya dyan nila inumpisahang i-design itong GR Yaris. Kung ang ibang mga rally cars na sumikat ay nagsimula as production car tapos sinet up para magamit sa rally, kabaliktaran naman po itong GR Yaris. Sinet up muna po ito para gamitin sa rally. Tapos nung okay na at race proven na, tsaka nila ito ginawa for production. Ika nga nila itong GR Yaris ay born from the World Rally Championship. Tulad po ng ibang mga sasakyan, ang 3-cylinder engine po ay hindi rin perpekto. Meron din po yung mga kapintasan or mga disadvantages. Para sa akin, ang mga modern cars na naka 3-cylinder engine, hindi mo masasabing napakatulin yan, ay hindi mo naman pwedeng sabihin na yan ay mabagal or mahina. At kung ito ay isi-set up mo, pwede mo rin itong ilaban sa mga race. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin about sa 3-cylinder engines. Kung meron po ako mga nakalimutan sabihin or kung meron kayong violent reaction, ay pwede nyo po yan i-comment sa baba para mas humaba itong kwentuhan natin. Basta paiiralin nyo lang po yung respect sa bawat comments nyo. Tapos syempre, huwag nyo kakalimutang mag-like at saka mag-share para patuloy na lumugo itong channel natin. Ito naman po sa mga hindi pa nakasubscribe or nakafollow, pakipindot nyo na po yung subscribe button dito sa YouTube or kung sa Facebook kayo nanonood, pakipindot nyo na yung follow button. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!